Nag-adobo muna ako ng manok bago nga ako nagsimulang maglaba at talaga namang sobrang na-miss namin ang adobong tuyo na nagmamantika. Pagkatapos ko namang kumain ay nagsimula na nga akong maglaba at inuna ko na ng isa lang yung puting damit sa may washing machine. Biyernes sana ako maglalaba kaya nga lang sabi ni AB may meron nga daw siyang bisita kaya nga sabi niya Sabado na ako maglaba. At talaga namang ako pa ang nag-adjustan eh. Kapag kasi ako naglalaba siya nga ang aking taga-sampay ay nakakahiya naman daw datnan siya ng bisita na siya ihagard. At ang isa pa nga niyang reason kaya Sabado niya ako pinaglabay kasi nga meron nga siyang biglaang alis at talaga namang iniwan ako sa ere. At yung lakad na yan ay December 25 pa sana pero kahapon nga lang sila natuloy. Taon-taon kasi tuwing Pasko ay namamasyal nga ang mga anak ko kasama ang mga pamangkin ko pero dahil may mga sarili-sarili na ang lakad ay hindi nga sila natuloy. Umalis na nga sila at sabi ko nga umuwi na maaga para naman hindi gabihin pag uwi. Bandang hapon na yan, nakahiga nga ako na meron nga biglang tumawag at nagbigay nga nitong halaman na insulin. Nung isang araw kasi na bumibili nga siya sa tindahan na aking nakita nga niya ang aking asawa na umiinom nga na nilagang dahon ng serpentina. At tinanong nga niya ako kung meron bang sugar ang asawa ko. Ang sabi ko nga ay meron at yun nga naging dahilan na pagkaka-hospital niya nung last March 2023. Kaya nga sabi niya ay meron daw siyang tanim na halamang insulin at bibigyan nga daw niya ako at isa nga daw din ito sa mga gamot sa matataas ang sugar sa katawan. Tinanong ko nga siya kung paano ba ang pag-inom nito. Ang sabi nga niya ay kukuha ka lamang ng isang dahon pagkatapos ay huhugasan mong mabuti at saka mo nga siya ngangatain. Yung asawa ko mataas ang sugar sa katawan at wala na nga siyang iniinom na gamot. Ang tanging iniinom na lamang niya ay dahon nga ng serpentina. At doon nga sa aming kapitbahay na nagbigay nga ng halaman na insulin ay sobrang thank you po. At kinagabihan naman ay wala na naman kaming ulam at buti na lang talaga to the rescue nga ang aking inay kaya nga eto binigyan nga niya ako ng batchoy. At dahil hindi naman magkakasya sa amin yung isang tasang batchoy kaya naman eto nagpabili naman ng asawa ko na isang itik. Nakakapag-ulam kami ng itik kapag wala na talaga kaming maisip na ulamin. At maigi na lang talaga at marami nga akong sinaing dahil kapag nga ganito ang ulam namin talaga namang napapalabang kami ng kain. Pinauna ko na nga ng kain si Criminology yung sa grade 7 at sabi ko nga isasabihin na lamang ako sa aking asawa at saka nga kay ABM na hindi pa nga dumarating. Ang sabi ko nga kay Criminology ay maghunos daily ka at baka ang uniforme ay hindi na nga magkasya. Maya-maya naman ay dumating na nga rin ang asawa ko kaya naman nakasabay na kami sa pagkain at sa ABM nga itinaran ko na lamang ng ulam dahil hindi pa nga dumarating. Ay kain na ho, thank you Lord sa araw-araw na blessings at salamat po sa aming masarap na hapunan. At habang kumakain nga sila sa loob ay lumabas nga ako para nga dito kumain. Tulog na kasi ang aking inay at kapatid ko na lamang ang nagbabantay sa tindahan na kailangan ko rin namang bantayan. Ang inay ko kapag matutulog na ay nagpapaalam nga sa amin at binibilin nga niya yung kapatid ko na siya na nga nagbabantay sa tindahan kapag nga gabi. Natapos na kami pagkain at maya-maya naman ay dumating na nga rin si ABM at habang kumakain nga siya ay todo interview nga si Criminology pati na nga si Yums. First time lang makagala ni ABM nang hindi kasama ang kuya niya kaya naman nung dumating ay todo interview nga kung saan nagpunta, kung saan galing at sino nga ang mga kasama. Natatawa nga ako dyan nung ini-interview ay nangihingi pa nga ng mga pasalubong. Si Criminology gaganyan-ganyan yan, abay concern na concern yan kay ABM. Ayun lang, salamat.